Kanina po nag-file si Congressman Paulo Duterte ng isang panukalang batas, proposed legislation, House Bill number 10744, undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral. And so, hindi dapat natin pinoprotektahan ang mga gumagamit. Hindi rin naman natin sinasabi na kailangan natin ikulong kaagad ang mga yon. Gayunpaman, drug testing can reveal problems na maaari nating i-address at the earliest possible stage. Uulitin ko. Kapag may proposal na ganyan, what is wrong with trying? Kung mag-fail, edi mag-fail, pero at least nag-try tayo. Pero tatalakayan po natin ngayon ay ang umiingay na pag-clamor nga ng publiko sa pag-administer ng isa pong drug test. Tatalakayin din po natin kung ano ang sagot ng mga naysayers o ng kabila tungkol dito. At makikita natin na hindi po sila naaayon sa simple rules on logic. Alright. So, kanina po nag-file si Congressman Paulo Duterte ng isang panukalang batas, proposed legislation, House Bill number 10744, an act mandating elected and appointed officials of public offices to include the President of the Republic of the Philippines to undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral posts within 90 days prior to Election Day, amending for the purpose Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, ang polisiya dito ay dahil nga for the state to maintain peace and order, protect one's life, liberty, and property, and promote the general welfare. As we know, bahagi ng mandato ng lehislatura ay gumawa ng mga batas for the general welfare and to protect the public interest. So mayroon po bang public interest involved dito? Arguably, ang sinasabi natin ay oo. Siyempre, ang isang tao na kailangan magtrabaho, gumagawa ng desisyon sa araw-araw na nakakaapekto sa publiko ay nangangailangan na nasa tamang kaisipan at nasa tamang kalusugan para makagawa nga ng mga desisyon na yon. At ang mga desisyon ay informed at base sa logic at saka sa available information. Ngayon, hi, good evening to you, Sir Felizardo Simoy. Magandang gabi po sa inyo. So, pero bago natin ipagpatuloy ito, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. So medyo maikli ang live natin ngayon kasi I don't want to overtax my voice dahil nga may mga darating sunod-sunod po ang mga maisog rallies or pagtitipon ng maisog in the next month or so. So kailangan po ready tayo. Ready tayong makipag-usap. So magandang gabi. Sabi ni Girl, daming hindi magka-qualify na candidates. Unfortunately, ang dami na kasing drug user na politician. Worse, marami rin drug protectors. So, isa pa yon. Intrinsically linked to to narco-politics ang paggagamit ng droga. Hindi lang po tayo concerned doon sa mga sa general welfare. In other words, doon sa paggagamit ng droga. Pero yung paggagamit in particular ng mga public officials. Dahil kung sila po ay gumagamit, mayroon silang interest to protect that. Ngayon, alam natin at maliwanag na maliwanag sa ating batas na labag ito sa Dangerous Drugs Act. And so, hindi dapat natin pinoprotektahan ang mga gumagamit. Hindi rin naman natin sinasabi na kailangan natin ikulong kaagad ang mga yon. Gayunpaman, drug testing can reveal problems na maaari nating i-address at the earliest possible stage. Halimbawa, nakalagay sa Dangerous Drugs Act, kapag gumagamit, hindi ka nagbebenta, hindi ka simple possession, and so on. Pag ikaw ay gumagamit
at first offense mo, maaari kang mag-submit voluntarily sa drug rehabilitation at ma-erase yung record ninyo. But that's a one-shot deal. You can't do it again. The next time around, paparusahan na kayo. So of course, mas mababa ang penalty para sa gumagamit, mataas ang penalty para doon sa nagbebenta at lalong-lalo na kung may involvement ang isang government official. Hindi po ngayon pa lang po nag-uumpisa, don't worry, chill. Okay? Ay mali, hindi dapat sinasabi yun. Alright, so ngayon, bukod sa kay Congressman Pulong, before that ay si Mayor Baste ay naghamon din, tara, drug test tayo, including himself, ha? At and of course, marami na rin po. Nag-umpisa po ito nga nung naglabasa na ang mga balita na ang ating Pangulo ay gumagamit dati at pinaghihinalaan na tuloy-tuloy rin pa rin ang paggamit ng bawal na gamot. Ngayon, nagkakaroon ngayon ng diskusyon na napakainit dito sa social media. Pero hindi po kung mainit ang diskusyon ay ibig sabihin na logical ito. Halimbawa, ang pangunahing nakikita natin na pagtutol ng ibang tao dun sa panawagan na magkaroon ng drug testing, particular na sa ating Pangulo, at isama na rin po lahat ng mga opisyales na mahahalaga ang katungkulan. Ang iba nga, gusto ang panawagan ay buong civil service dapat subject to random drug testing. Malaki nga kasi pong problema, ang laganap po ngayon ang paggamit at bentahan. Ang drug trade ngayon ay active, hindi katulad dati. At dahil dito, marami pong tinatawag tayo na collateral crimes. Maraming nakawan, maraming holdapan, maraming mga sabi nila may tumataas na rin ang rate ng sex-related crimes and so on, na offshoot ng paggagamit ng mga ganitong klaseng pinagbabawal ng gamot. Sabi ni Manedane, bakit di po mandatory sa mga tatakbo for government ang drug? Mayroon po dating rule na ginawa ng COMELEC, pero sinabi ng Korte Suprema, hindi po ito constitutional. Kasi maliwanag po sa ating saligang batas kung ano ang mga requirements. You should have all the qualifications and none of the disqualifications. At nakasaad dito sa ating saligang batas. Kasi ang pag-fail ng drug test doesn't necessarily mean that you have committed a crime. May mga defenses pa po available. So kung simpleng failure ng drug test ay mawawalan ka ng karapatan ng right to suffrage na ginagarantiya ng ating saligang batas, hindi daw po yun makatarungan. And so, kailangan batas at kailangan may due process. Hindi lang po basta drug test. So, bakit ang panawagan ay drug test? Because it gives the person or persons subjecting themselves to drug tests still a lot of options, including the right to due process kung sakasakaling tanggalan sa pwesto ang pinag-uusapan. Sabi ni Vincent, sana gagawa sila ng batas na compulsory na magpa-hair follicle drug test ang lahat. Yun nga po, pinag-uusapan natin dito, may panukalang batas nga po, pre-propose ni Congressman Pulong Duterte, representative ng Davao City. Sabi ni Ma'am Teresa, dapat lang po ang drug test sa panahon ngayon. Grabe ang user ng mga tumatakbo sa politika. So, at makikita din po natin, sigurado yan sa ating comment section. Ang una po natin nakikita na sa mga tumututol dito sa random drug testing or compulsory random drug tests at hair follicle tests ay napaka-illogical ha, hindi ko sinasabing tama yung mga sinasabi nila. Pero ang sinasabi ng kabila bakit daw noon, nung mayroon silang clamor din na kanila na magpa-drug test si Presidente Duterte, ay ang sagot daw ni Secretary Harry Roque, kung ayaw niya, wala kayong magagawa. Tama rin naman po. Kaya nga sa atin, it's a clamor. Ang clamor ay sa mga tao. Pero, at hindi ba yun nga ang ginagawa ng presidente? Dinededman niya yung clamor. Pero ano yung difference? Number one, suspected use of fentanyl ang
paratang noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Fentanyl is a prescription drug. At inamin naman po niya dahil meron siyang back pain, prescribean siya ng fentanyl. So useless po magkaroon ng drug test para noon sa Pangulo dati dahil nga mayroon talagang prescriptive drug at sinabi din naman po niya to. Inamin niya to. Ang difference, ang paratang dito sa nakaupong Pangulo ngayon ay ang paggamit ng droga na illegal. Kung kaya't iba po talaga ang pagtrato natin doon sa dalawang clamors na yon. Yung clamor noon is for the use of a legal drug but restricted because it requires a prescription. Ngayon, ang paratang ay sa paggamit ng talagang bawal na gamot na nakalista sa Dangerous Drugs Act. Okay? By itself, it is already a crime. Samantalang ang paggamit ng fentanyl, kung ito ay may prescription, ay hindi po krimen. Ngunit, ang importante ay yung paglalabas ng estado ng kalusugan ng presidente. At later on, ito po naman ay sinagot. Kaya nga po, naaalala ninyo, nag-offer or nag-resign si former spokes Harry Roque kasi sabi niya, hindi daw siya in-inform tungkol doon sa hospitalization, di umano, ng dating Pangulo. Okay, may request lang po ako doon sa mga nandito na supportive naman po. Huwag naman po tayong nega, supportive nga dapat di ba? Kahit pa sabihin natin na the odds are against us, na marami tayong na kumbaga matarik ang landas na tatahakin natin, huwag naman ninyong sabihin na talo na sa umpisa pa lang. Kasi kung ganyan ang ugali, di sigurado talo na nga. Ganito po yun. Kung may possibility matalo, but you try, may possibility ka rin manalo. But if may possibility matalo at hindi ka na nag-try at all dahil sinabi nyo, ay wala naman mangyayari, sigurado na po ang pagkatalo. So, uulitin ko. Kapag may proposal na ganyan, what is wrong with trying? Kung mag-fail, di mag-fail, pero at least nag-try tayo. Pero yung sasabihan ninyo na hindi naman yan matutuloy, wala namang mangyayari dyan, etc., ay tama yan. Ang tawag dyan ay self-fulfilling prophecy. Okay? Exercise? Ha? Okay. So, yan ang difference. At tingnan ninyo din po ang difference ng pag-handle in the Duterte administration and the current Marcos administration. Dito sa Marcos administration, super deadma. Not even an explanation. No, doon sa Duterte administration, nung una, denial, and then later on, inilabas nila ang state of health at yung reasons at yung fact na talagang to manage the back pain ay gumamit ng fentanyl for 6 months ang ating dating Pangulo.